At gusto ko lamang din pong kunin po ang atensyon ng ating mga kasama na kami po kasi ay nangangamba. Kasi meron pong mga usap-usapan na yung dati pong senador na si Antonio Trillanes ay nagpunta daw po sa The Hague. Nais lang po sana namin itong malinawan dahil matagal po akong nakulong sa Bilibid. Hindi po kailanman na meron pong pupunta na tao na hindi mo gustong makita. Yun po, tatanungin ka muna ng gwardya kung gusto mo bang makita itong taong ito. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Cannot be treated the same way as private banks, especially when it comes to precisely public interest involved in the amounts in the accounts of government agencies. So there has to be a different set of rules and regulations covering government banks such as the Land Bank of the Philippines or the DBP. Now, as to the specifics as to what these provisions of law, amending the AMLA perhaps, is concerned, we can look into that. But clearly, we cannot allow government banking institutions to have the same set of rules and regulations as we would have private banking entities and corporations. Maraming salamat, good gentleman at Mr. President. Totoong dapat ang mga government entities ay higit pa na accountable. No? Of course, there's accountability from private sector, civil society, pero kapantay at higit pa doon mula sa mga government institutions. Maraming salamat po. Maraming salamat at thank you, Mr. President. Thank you, Majority Leader. Yes, our distinguished colleague, Senator Raffy Tulfo, would like to be recognized. Raffy Tulfo, the Senator Raffy Tulfo is recognized. Thank you, Mr. President. Would the good senator from Pampanga allow me to ask one question? Yes, willingly, to the gentleman from Isabela and Davao. Mr. President, thank you. Just one question, Mr. President. According to report, most land banks parati raw pong kinukulang ng cash dahil malakas ang palabas na cash flow. And sabi ng mga kakilala ko, at marami sa atin nakakalam nito, to avoid having to request from BSP cash supply, they tap other nearby banks for cash supply assistance. What regulatory measures ang meron ang BSP para hindi na sila malusutan? Aware po kayo dito, Mr. President? Itong nangyari na palaging nagkukulang ng cash. Narinig ko rin yan. If I'm not mistaken, just recently, the Bangko Sentral issued a memorandum circular na ipinagbabawal na ang cash releases if it's more than 500,000 pesos, dapat check na ata, no? And they did that after the first or the hearing or the second or the third hearing of the Blue Ribbon Committee. Pwede naman pala. Kaya naman palang gawin mag-issue ng ganong klaseng circular para mahigpitan pa itong pag-release ng cash transactions ng government banks. Hindi kaya, Mr. President, kaya kinukulang ng cash ang mga land bank dahil dito po nag-withdraw yung karamihan ng mga contractor, mga taga-DPWH, bulto-bulto na pera. Well, base doon sa salaysay ni Miss Sally Santos, yun ang nangyari. Sinabi niya ay idineposito sa kanyang account ng DPWH at ang utos ay i-withdraw at dalihin sa district engineer. In fact, ang if I recall correctly, yung cash na nakita dun sa mga larawan, sa mga picture, yung limpak-limpak na salapi na nakapatong dun sa lamesa, galing yun sa land bank. Kawi-withdraw at dineliver nga dito sa opisina kung saan nilapag ng Public Works District Engineer yung pera. Cash. Maraming salamat po, Mr. President. That's all. Thank you po. Thank you, Mr. President. Thank you, Senator Raffy.
Majority Leader. Thank you, Mr. President. Mr. President, I move to refer the speech of the good gentleman to the Committee on Banks and Financial Institutions to include all interpellations as well. Any objection? Hearing none, the manifestation speech of Senator Pangilinan is referred to the Committee on Banks. We recognize, Mr. President, Senator Jingoy Estrada. Senator Jingoy Estrada is recognized. Thank you, Mr. President. Mr. President, just an inquiry, Mr. President. I was tasked by my fellow minority senators. Since last week, during our last session, if my memory serves me right, last Wednesday, we discussed the twin resolutions. The resolution filed by Senator Alan Peter Cayetano and the other resolution filed by three senators, Senators De La Rosa, Padilla, and Bongo, regarding the sense of the Senate with regard to the house arrest of former President Rodrigo Duterte. And we agreed during the last week's hearing that it will be discussed during the All Senators Caucus, which happened yesterday. May I know the status of the twin resolutions, Mr. President? Mr. President, with the information, for the information of the body, we did have an all-member caucus, but the minority was not there. Only Senator Padilla was there. Padilla. But it's not their fault, Mr. President. Dumating po si Vice President Sara Duterte, so they were, of course, accommodating and hosting Madam Vice President's office nila. But so the status was we were not able to discuss it lengthily and fully because of, we didn't have the sponsors of these measures in the all-members caucus yesterday. Pero nandito po tayo. For the record, nandito po tayo naghihintay sa lounge. So if the good gentleman would want, maybe after this we can suspend after the three resolutions and discuss it. We are more than willing to discuss again. it, Mr. President. Okay. So yun na lang po, Mr. President. We can discuss it later on after the business of the day. Yes, if the body so desires, we can conduct a caucus after the business at hand. Thank you, Mr. President. Mr. President, we have three items of the day. We have two resolutions, simple resolutions, and one ratification that hopefully we can approve on second reading. But for the two resolutions, we have an additional reference of business. So I move for the additional reference of business, Mr. President, so we can take up the resolutions. The additional, is it contained in the additional reference of business? Majority Leader. Yes, sir. You need 16 votes for that particular. Bukas pa po yung ratification for the second reading lang po. Okay. Yeah. Okay. But I believe the gentleman from Nueva Ecija, Camarines Norte, and Mindanao would like to be recognized. Senator Robin Padilla is recognized. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, at sa ating pinunong mayorya. Gusto ko lamang pong sundan yung kahilingan po ng ating mahal na kapatid at Senador Jingoy Estrada patungkol po sa kahilingan namin, sa resolusyon po namin patungkol po kay dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. At gusto ko lamang din pong kunin po ang atensyon ng ating mga kasama na kami po kasi ay nangangamba kasi meron pong mga usap-usapan na yung dati pong senador na si Antonio Trillanes ay nagpunta daw po sa The Hague at ang pinaniniwalaan po ng karamihan ay siya po ay nagpunta mismo sa kulungan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nais lang po sana namin itong malinawan dahil matagal po akong nakulong sa Bilibid. Hindi po kailanman na meron pong pupunta na tao na hindi mo gustong makita. Yun po, tatanungin ka muna ng gwardiya kung gusto mo bang makita itong taong ito. Yun lamang po, gusto lamang po naming malinawan kasi meron na pong matinding sakit si Tatay Digong. Sa kasalukuyan po, siya po ay meron ng tinatawag nating early signs of dementia. Kaya sana lang po, malinawan po namin to. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Majority Leader. Thank you very much. Bunyog
Halikan na kasama ka, Bunyog. Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.